Alright, so ito mga kababayan yung reaction na itong mga dating membro ng Sex Bomb Girls nung nakita nila si Henyo Master Joey De Leon. Ito nga, kitang-kita naman natin dito sa video na umiiyak pa itong si Jopay. Naglabas kasi ito si Jopay ng statement sa Instagram. At sabi niya nung nawala nga daw yung TBJ diyan sa tape, talaga namang humagulgulo siya sa iyak. At talagang nalungkot dahil yun nga kumbaga magkakasama sila diyan sa Tape Incorporated Tapos malalaman niya alis na itong TBJ diyan sa Tape Incorporated. So nalungkot siya. Lalong-lalo na nung nalaman niya na pati pala yung titulong Itbulaga ay naiwan doon sa Tape Incorporated. Kumbaga hindi nadala ng TBJ yung Itbulaga na titulo. Ay yun, mas lalong nalungkot itong si Jopay. Sinabi niya yun sa kanyang Instagram post. Kasi sabi niya, etong ang TBJ, yung talagang malaking parte para sila'y makilala at sumikat dito sa industriya. Sila kasi magkakasama dati pa at sabi niya 20 years mga kababayan 20 years sila magkakasama. Yan naman sobrang laki daw ng kanyang utang na loob dito sa TBJ pati na dun sa kanyang manager na sabi niya si Kansho. So yan mga kababayan yung nakaka-touch na pagkikita muli. At niloko pa nga ni Henyo Master si Jopay na nawala na raw yung hita. Kasi mga kababayan, si Joey De Leon nagpangalan dito kay Jopay ng pambansang hita Kasi sobrang laki talaga ng hita ni Jopay. Pero isa yan sa pinakamagaling diyan sa sex bomb. Sabi nga ng iba mas magaling pa ito kaysa dun sa isang walang utang na loob Kaya mga kababayan, dahil dito, itong mga netizen ay nagbigay ng komento. Sabi nila, yan daw ang respeto. Napansin uli si Rochelle Pangilinan. Talagang kahit anong gawin mo, hindi mo talaga maiiwasan na maikumpara yung may loyal o may loyalty dun sa walang loyalty. Yung dun sa merong delikadesa at dun sa walang delikadesa. Pero meron naman daw delikadesa yung isa kaso nag-expire. After 7 months nag-expire yung kanyang delikadesa at yung kanyang loyalty. So yung mga kababayan yung tagpo dyan at tuwan-tuwa sila kasi yung nabalik yung pangalang Itbulaga, inuulit-ulit pa nga nila, di ba kanina. So diyan mo makikita yung yung talagang pagmamahal na ibinigay ng TBJ dito sa mga naging kasamahan nila dati. Kaya hanggang ngayon, kahit matagal ng panahon silang di nagkita, yan, respetado pa rin sila ng mga ito. At nabanggit din ni Jopay dun sa kanyang Instagram post na talagang iba talaga mag-alaga ang TBJ. Kaya yung isa naalala tuloy yung ginawa ng isa dahil dito sa sa ginawa nila Jopay at netong mga kasama niyang Sex Bomb Girls diyan sa pag-guest nila. Saka ang ginawa nila talagang pinasabog nila yung stage diyan mga kababayan. Ang ganda nung ginawa nilang performance na talaga namang hinangaan ng mga legit number cards. At itong nasa litrato naman ay ang patuloy na pagtulong ng TBJ sa likod ng camera mga kababayan. Kahapon nagsagawa sila ng medical mission, itong TBJ Medical Mission sa Guadalupe Gym sa Cebu City. Sila ay namahagi ng mga libreng gamot at nagsagawa ng mga medical laboratories at medical treatment sa Vicente Soto Memorial Medical Center dyan sa Cebu City. Yan mga kababayan, ang patuloy na pagtulong ng iconic trio na TBJ. Ay hindi mo na kinakailangan ng camera para tumulong. Hindi man kailangan i-broadcast pa kapag tumutulong ka. Kaya ito mga kababayan yung ilan sa mga halimbawa ng pagtulong ng TBJ kahit na sila ay busy dyan sa programa nilang Itbulaga. Kaya naman tuwa-tuwa itong ating mga legit number cards. Good job TBJ, God bless.
Thank you, TBJ. Congrats, TBJ. Thank you sa TBJ. Sana marami pa kayo matulungan na mahihirap at nangangailangan. God bless po. At yung iba naman nagre-request, Bekenemen. Wow, congrats. Kailan po dito sa Bacolod City? Ayan. O kailan daw magkakaroon yan sa North Caloocan? Naku, ano lang po kayo, tutok-tutok lang dito sa TBJ. Sa kanilang Facebook page at sa YouTube channel para malaman ninyo kung ano yung mga schedule ng kanilang pagtulong sa iba't ibang lugar. At ito ay ginagawa nila, hindi kasabay ng Itbulaga. Hindi po yung pagtulong ay ginagawa dun sa live dun sa Itbulaga. Hindi po, ito po ay sa kabila ng kanilang pagiging busy, nagagawa pa rin nilang tumulong sa pamamagitan ng kanilang mga representatives. Kung di man sila makapunta, ay talaga naman nagpapadala sila ng tao para maghatid ng tulong. Yan mga kababayan. At ito pa, meron tayo nakitang balita dito na hindi lang pala Itbulaga ang pinag-aagawan mga kababayan. Gaya daw ng TBJ at Tape Incorporated, nagbabakbakan din ng dalawang banda na kung sino ang dapat na nagmamay-ari ng pangalang Shackle. Hindi lang pala Itbulaga pinag-aagawan. Pati itong pangalan ng bandang Shackle. Eto raw, dalawang bandang rock alternative Pinoy band hindi pa huli pagdating sa issue. Kala mo Tito Vic and Joey kayo lang kala nyo tape kayo lang Eto pong Repacol at Siakol ay meron ding labanan sa titulo at trademark. Kasi etong dating membro ng Siakol na si Noel Palomo at Minyong Cervantes ay mag-announce dapat ng kanilang US at Canada concert sa susunod na taon. Pero ang nangyari, yan nga, nabalitaan, nalantad na meron pala silang problema at may girian sa pinag-aagawang titulo. Kasi itong si Noel at Minyong ay original member ng Siakol. Pero nangyari, umalis silang dalawa dahil sa hindi naman nabanggit na dahilan. Kaya nung nakaraang buwan, naghabol itong si Noel at Minyong para mapasa kanila ang titulong Shackle dahil nag-expire na ang rehistro ng unang umangkin nito. At paliwanag ng Repacol, itong Repacol, ito yung dalawa kumalas. Ang sabi nila, meron pa raw dalawa na nagtangkang kunin ng pangalan pero hindi ito nagtagumpay at kasalukuyang umangkin ay pending pa kaya naman nag-file na din sila para habulin ng trademark ng banda. Grabe no? Usong-uso talaga itong pang-aagaw ng pangalan no? Kaya ako nag-iisip na akong ipa-register ito. Baka merong umangkin di ba? Ng Batang Maynila Toys, baka merong umangkin ito. Kaya marehistro na, tapos trademark. Ang dami. Kasi usong-uso, biruin nyo, pati pangalan ng banda kinukuha. Pangalan ng titulo ng noon time show kinukuha. Pati yung boyfriend ng iba kinukuha. Nako, kaya ito, usong-uso na pala itong trademark na ito. Meron kasi nagtanong sa akin kasi umorder siya ng t-shirt. Sabi niya, sir, baka meron pang baka merong mga mug o iba pang mga merch, mga merchandise. Sabi ko, biniro ko si ma'am, sabi ko, ma'am, bago ko kumuha ng ganyan, mag-apply muna ako ng trademark. Baka angkinin ng tape diba? Mahirap na. So, nako, yan lang po muna mga kababayan ang ating update. Congratulations syempre dito sa unang-una sa 3 sex bomb girls na nanatiling loyal mga kababayan. Loyal, ilang taong nawala pero hanggang ngayon talaga nandun pa rin yung kanilang utang na loob dito sa TBJ. At syempre, dito rin sa TBJ, dahil sa patuloy nilang pagtulong sa mga mahihirap, kahit busy sila, hindi nila nakakalimutan yung kanilang responsibilidad na tumulong sa ating mga kababayan. At dito naman sa Shackle, pinag-aagawan itong pangalang Shackle. Hindi lang yung title ng Noon Time Show ang pinag-aagawan, pati title ng banda pinag-aagawan. So nag-file na raw sila ng kanilang trademark application. Ay abangan natin kung ano mangyayari. So ayun lang mga kababayan, tutok-tutok lang sa Batang Maynila Toys. Ingat po tayong lahat. God bless.